Maiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ang Department of Migrant Workers at OWA na bumuo ng strong repatriation plans para sa mga Pilipinong apektado ng giyera sa Israel at Gaza. Pagpapauwi sa mga 12 nasawing Pilipino sa Israel, inaantabayanan na ng kanilang pamilya. Labi ng overseas Filipino worker na si Margaret Garcia dumating na sa Pilipinas. One expert portal ng Department of Science and Technology apektado rin ng data leak. Website na naapektuhan ng data breach na iaayos na. Blacklisted foreigners nagbabayad umano ng 150,000 pesos sa ilang immigration agents para makalabas-pasok sa Pilipinas ayon sa Department of Justice. At Calaca, Batangas, diyanig ng magnitude 5 na lindol. Pasok sa ilang mga paaralan, sinuspindi ng lokal na pamahalaan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 13, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kalunos-lunos ang sitwasyon sa Gaza ayon sa United Nations World Food Program. Ito ay dahil malapit na maubos ang supply ng pagkain at tubig. Nakaasa lamang sa generators ang Palestinian enclave matapos maubusan ng langis ang nag-iisa nitong power station. Ayon sa Israel, hindi nito tatapusin ang pagharang sa supplies hanggat hindi pinakakawalan ang Israeli hostages. Nasa 150 hostages ang dinala ng Hamas sa Gaza matapos ilunsad ang pag-atake kung saan 1,300 naman ang pinaslang nito. Aminado naman ang Israeli Defense Chief sa pagpalya ng militar na tiyakin ang seguridad at protektahan ang mga mamamayan nito. Tiniyak ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na mananatiling nakasuporta ang Estados Unidos sa Israel. Ginawa nito ang pahayag sa pagbisita sa Israel araw ng Huwebes, October 12. Gayunman, ipinahayag din itong mayroon ding lehitimong aspirations ang Palestinians na hindi naman kinakatawan ng Hamas militants. 6 na araw nang nagsasagawa ng air at artillery strikes ang Israel sa Hamas targets sa Gaza simula ng sorpresang ilunsad ng Islamist militants ang pag-atake. You may be strong enough on your own to defend yourself. But as long as America exists, you will never ever have to. Stranded sa ibang bansa sa Middle East ang ilang overseas Filipino workers o OFWs na patungong Israel ayon sa Department of Migrant Workers. Mahigit 20 OFWs naman na nasa Israel ang gusto nang bumalik ng bansa at nagpapasaklolo sa pamahalaan. Ang detalye sa balita ni Bernadette Tinoy. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na ilang grupo ng mga overseas Filipino workers o OFW na patungong Israel ang stranded ngayon sa ilang bansa sa Middle East. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, wala pang datos kung ilan at saang parte ng Middle East na stranded ang mga kababayang Pilipino. Operational naman anya ang Ben Gurion International Airport sa Israel, ngunit limitado ang serbisyo nito sa ngayon. In this scenario, Admin Arnel and I agreed, the MW OWA, to provide assistance. Yung ating action fund will be mobilized to assist those who have been stranded due to the current situation, even those who are still here. Yung may mga OECs na, yung may mga approved contracts and visas, tutulungan po natin silang lahat. Nangako naman ang ahensya na tutulungan nito ang mga Pinoy na nasa Middle East sa pamamagitan ng Action Fund ng ahensya, maging ang mga kababayang hindi makaalis ng bansa dahil sa tumitinding tensyon sa Israel. Samantala, nasa 22 OFWs na ang humingi ng repatriation sa DMW. Habang 3 naman ang unaccounted o patuloy na hinahanap ng otoridad at inaalam ang kanilang lokasyon. So far, 22 OFWs
19 caregivers, and 3 hotel workers. Yung marirepatriate shall have already accomplished their contract, finished their contract, or at least had a good understanding and agreement with their employer. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DMW at gobyerno ng Israel maging sa mga employers upang masigurong ligtas na makakauwi ang mga OFW. Bernadette Hinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa Malacanang para talakayin ang gagawing mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino na apektado ngayon ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribohok live. Nel, ano yung instruction na ibinigay ng Pangulo kaugnay dito sa mga kababayan natin na apektado ng bakbakan sa Israel at Gaza? Yes, Aga, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan, partikular na Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration, na maglatag na ng repatriation at evacuation strategies para sa mga Pilipino na apektado ng Israel-Hamas conflict. Sa pulong sa Malacanang kahapon, muling binigyan din ng Pangulo na ang ibinibigay na tulong ng pamahalaan sa patuloy na gulo sa Israel. Gayon din ang patuloy na pagtutok ng administrasyon at pakikipag-ugnayan ng pamahalaang Pilipinas sa Israeli government para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino na nasa war-stricken country. Tiniyak ni PBBM na bibigyan ng tulong ang mga Pilipinong marirepatriate, kabilang sa mga ibibigay na ay ang financial, livelihood, scholarship, food assistance at iba pa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 30,500 na Pilipino ang naninirahan sa Israel. 99% ay nagtatrabaho bilang caregiver. Itinaas ng DFA sa Crisis Alerts Level 2 ang Israel at 3 naman sa Gaza Strip. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Matatagalan pa bago makapiling ng mga magulang ni Paul Vincent Castelvi ang kanilang anak. Si Paul ang isa sa 2 Pilipinong napatay sa nagpapatuloy na giyera sa Israel. At para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, may abiso na ba sa pamilya kung kailan ito maiuwi sa Pilipinas? Ella, sa ngayon ang alam nila ay sa Disyembre pa makakauwi ito. Hindi kasi binigyan ng clearance ang asawa nito na umuwi dito sa bansa dahil manganganak na ito, dahil due date na ito sa 1 o 2 linggo ng Nobyembre. Masakit man daw sa loob ng mga magulang ni Paul Vincent Castelvi, ang isa sa Pilipinong nasawi sa giyera sa Israel at Palestine, pero wala silang magagawa kung di antayin na lamang sa Disyembre ang pag-uwi sa Pilipinas ng mga labi ng kanilang anak. Hindi kasi pinayagan ng doktor ng asawa ni Paul na bumiyahe ito sa bansa dahil sa buwan ng Nobyembre ay kanyang due date na. Dahil matatagalan pa bago makauwi dito sa bansa ang asawa ni Paul, pumayag na rin ang mga magulang nito na i-cremate na doon ang kanilang anak, na mas masakit sa kanila dahil hindi na daw nila mayayakap ang mga labi ng kanilang anak. Breadwinner si Paul sa kanilang pamilya, kahit na may sarili na itong asawa, ay sinusuportahan pa rin niya ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Sa katunayan, hindi na ito nakapagtapos ng high school at nagtrabaho ng maaga. Bago pumunta ng Israel, 8 taon muna siyang nagtrabaho sa Saudi bilang driver. Balak pa daw na sana ni Paul na ipaayos ang bahay nila sa San Fernando, Pampanga, pero sa ngayon ay hindi na ito magagawa. Yan muna ang latest live mula dito sa Tarlac. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. May nakikitang posibleng maging epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang patuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ayon sa isang ekonomista, maaaring maapektuhan dito ang produksyon at supply ng langis. Narito ang report ni Nel Maribohok. Maaaring tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito ang isa sa mga hamong maaaring kaharapin ng mga bansa tulad ng Pilipinas sa patuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas Group.
Ayon kay Astro Del Castillo, isang ekonomista, dahil sa pagkakampi-kampi ng ilang mga bansa sa gitna ng nangyayaring gulo, hindi malabong maapektuhan ang presyo ng langis. Malaking produksyon ng langis sa mundo ay nanggagaling sa mga bansa sa Middle East. Pag nagka-conflict kasi sa Middle East, may domino effect na yan sa mga neighboring countries, lalo na really yun ang medyo sensitibong usapin dito. No? So pag nagkaroon ng conflict, lalo na madamay na rin yung mga ibang allies ng Hamas, no? Na mga malalaking bansa. Ito ay makaka-apekto sa daloy ng langis at produksyon ng langis doon sa rehiyon na yun, no? Papunta sa bansa natin at sa ibang bansa. Ayon pa sa ekonomista, posible ring maapektuhan ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Tel Aviv. Karamihan na ini-import natin sa Israel ay mga machinery and equipment, mga chemical, mga plastics, no? Mga rubber. Samantalang tayo naman na nagpapadala ng mga agricultural products sa kanila, mga pagkain, mga textiles. So, may epekto rin sa atin pero hindi enough para magpahina sa ating ekonomiya. Pero ayon sa isang miyembro ng Private Advisory Council ni Pangulong Marcos, walang dapat ikabahala kahit pa lumala ang sitwasyon sa Israel dahil hindi naman gaanong umaasa ang Pilipinas sa Tel Aviv, lalo na pagdating sa importasyon ng ilang agricultural products. It's not big. I don't think we should worry about itong we don't trade too much with Israel as far as I know. I mean, bulk of our purchases are from the rest of ASEAN countries at sa Amerika dito sa mga wheat natin at asukal, the rest of ASEAN. So I think we should be fine. Gayunman, inamin ni Concepcion na posibleng ang gumalaw ang presyo ng langis dahil sa Israel-Hamas conflict. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa iba pang balita, dumating na sa Pilipinas ang labi ni Marjoret Garcia, ang overseas Filipino worker na pinatay sa Saudi Arabia. Mula sa Parañaque City, makibalita tayo kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, ano na ang update dyan sa pagdating ng labi ng OFW? Ella, dumating na sa bansa ang labi ng overseas Filipino worker na si Marjoret Garcia. Ito yung sinasabing OFW na pinatay sa Saudi Arabia at ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ay dadalhin sa Pangasinan ang labi ni Marjoret para iembalsa at inaasahang bukas naman isasagawa ang Heroes Welcome sa San Jacinto at ibuburol naman ito sa Dagupan. Kasamang sumalubong sa labi ni Marjoret ang asawa at nanay nito, ngunit tumanggi itong magpaunlak ng interview sa media. Nangako rin ng OWA na magbibigay ito ng tulong pinansyal sa mga kaanak ng biktima. September 27 nang mapag-alaman sa Saudi Arabia ang pagkamatay ni Marjoret Garcia. At sa ngayon din, Ella, ay patuloy ang sinasagawang investigasyon ukol sa kaso ni Marjoret. At yan muna ang latest mula dito sa Parañaque City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Tinanong ng isang kongresista si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung kaya rin nitong isuko ang bahagi ng 4.5 billion pesos na confidential and intelligence funds ng kanyang opisina para sa susunod na taon. Ito ay matapos hilingin ng ilang government agency sa Kongreso na i-realign ang kanilang confidential funds. Una nang inilipat ng small committee ng Kamara ang confidential funds ng Office of the Vice President. Narito ang ulat ni Rosa Lico. May 4.5 billion pesos na halaga ng confidential and intelligence funds ang tanggapan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa taong 2024. Bahagi ito ng 10.7 billion pesos na budget request ng Office of the President para sa susunod na taon. Tinanong ni Independent Minority Solon, Albay 1st District Representative Ed Salagman kung isusuko ba ni President Marcos Jr. ang parte ng kanyang confidential and intelligence funds para sa 2024. Ito ay kasunod ng ginawang request ng ilang government agencies na ma-realign ang kanilang secret funds. Batay kay Representative Lagman,
Malayo ang mararating ng forfeited funds mula sa CIFs ng tanggapan ng presidente, gaya ng dagdag na suporta sa mga specific activities ng Department of Health, Labor and Employment, gayon din ng Social Welfare and Development, produksyon ng bigas at maging ayuda para sa mga magsasaka. Dagdag pa nito, magkakaroon na rin ng dagdag pang confidential funds ang ilang government agencies na naka-attach sa Office of the President, gaya ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Para naman kay Minority Leader Aquilino Pimentel, dapat bawasan ang confidential funds ng presidente at tanggalin ang intelligence funds nito. Anya, isang civilian agency ang Office of the President at hindi dapat ma-engage sa intelligence gathering. Gayunman para kay Senator Sonny Angara, Senate Committee on Finance Chairperson, naiuulat naman kung saan ginagamit ang CIFs ni PBBM. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinokonsidera ng Makabayan Bloc ang pagsasampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil umano sa death threats nito laban sa miyembro ng Makabayan Bloc, partikular na kay ACT Party List Representative Franz Castro. Kinondena ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang mga naging pahayag ng dating Presidenteng Duterte na target ng intelligence funds ang kanilang grupo. Ang Makabayan Bloc ang kumukwestiyon sa confidential funds ng anak nitong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Brosas, hindi ito papatahimik ng intimidasyon at pagbabanta at pinag-iisipan na ng Makabayan Bloc ang pagsasampa ng legal na aksyon sa dating punong ehekutibo. Roundup Balita. Naglabas na ng guidelines ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga magtutungo sa Manila North at South Cemeteries sa November 1. Bawal ang mga vendor sa loob ng mga sementeryo mula October 29 hanggang November 2. Gayon din ang pagpasok ng mga sasakyan. Hindi rin papayagan ang mga baraha, nakalalasing na inumin, lighters, matutulis na bagay at video okay o anumang sound system. Bukas naman ang main gates ng dalawang sementeryo mula October 30 hanggang November 3. Abang papayagan ang paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura sa mga nicho hanggang October 25. Matatanggap na ng mga miyembro ng Philippine National Police ang kanilang Performance-Based Bonus o PBB para sa taong 2021 ngayong Nobyembre. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang bonus ay batay sa performance evaluation mula Enero hanggang Disyembre taong 2021. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr. ang mga pulis na makatatanggap ng bonus dahil sa maayos na nagawa ng mga ito ang kanilang mga trabaho. Gayunman, hindi lahat ng unit sa PNP ay makatatanggap ng PBB dahil sa non-compliance issue. Natapos na ang pag-iral ng habagat. Ayon sa Pag-asa, naobserbahan nila ang paghina nito sa mga nagdaang linggo. Dahil naman sa high pressure area ay dahan-dahan na nagbabago ang weather patterns. Sa mga susunod na linggo ay posible namang umiral ang amihan na magdadala ng malamig na panahon sa bansa. Samantala, inaasahan na ang pagkabawas ng mga ulan dahil sa epekto ng pag-iral ng El Nino sa dagat Pasipiko. Mararamdaman ito sa nalalabing buwan ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2024. Posibleng maapektuhan nito ang mga sektor ng agrikultura, supply ng tubig, enerhiya, health at public safety at iba pang key sectors sa bansa. Umiiral pa rin ang isang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Namataan ito ng Pag-asa kaninang alas 3 ng umaga sa layong 305 kilometers sa kanluran ng Puerto Princesa City sa Palawan. Magpapaulan ang buntot ng LPA sa Occidental Mindoro at northern portion ng Palawan. Posible namang lumabas ng PAR ang LPA ngayon o bukas. Dahil naman sa hangin na galing sa northeast
ay makararanas ng mahinang mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Abra. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagpulog. Samantala, si Super Typhoon Bolaven ay tuluyan ng lumayo sa Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa bansa. Inaasahang bababa na naman ang halaga ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng umabot sa piso ang rollback. Gayunman, may nakaambang dagdag sa presyo ng gasolina na mas mababa sa 50 sentimos kada litro. Pinawi naman ng opisyal ang pangamba sa maaring epekto ng gulo sa Israel sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Abad na wala namang iniaangkat na petroleum products ang Pilipinas sa naturang bansa. Malaki ang ibinaba ngayon ang farm gate price ng asukal o ang level ng presyo mula sa mga magsasaka. Ito ang dahilan kung bakit pinigil muna ng Sugar Regulatory Administration ang paglalabas sa merkado ng mga imported na asukal. At para sa detalye may report si Ray Pelayo live. Ray, magkano na ba ang ibinaba ng presyo ng asukal at sa mga palengke ba may pagbaba na rin sa presyo? Ela, ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, nito lamang nakalipas na isang linggo ay halos 300 piso sa kada bag ng asukal ang nabawa sa presyo ng mga magsasaka. Hindi anya normal ang pagbagsak sa ganitong presyo dahil yung 100 pesos pa lang ang pagbaba o pagtaas sa loob ng isang linggo ay nakakaalarma na. Kaya naman sa bisa ng isang memorandum ay hindi muna papayagan ng SRA ang pag-convert ng mga imported na asukal mula sa reserve classification sa domestic use. Ibig sabihin ay hindi muna mailalabas sa merkado ang natitira pa nga nakaimbak na imported na asukal na aabot sa mahigit sa 100,000 metriko tonelada. Sa nakalipas anya na 7 buwan ay bumababa na ang farm gate price ng asukal pero hindi naman gaanong bumababa ang retail price nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni SRA Administrator Pablo Ascona. We will hold applications muna until the farm gate prices stabilize, and also what's more important to us is we will see if the farm gate prices decrease, we should also see a decrease in the retail price because the consumers are very important for us. Ayon kay Ascona, kung mapapabayaan bumagsak ang farm gate price ng asukal ay maapektuhan nito ang mga lokal na magsasaka. This will discourage farmers to plant, and without the farmers, our mills will suffer as well. So we have to ensure the local supply. Base naman sa price monitoring ng DA sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila, nasa 80 pesos hanggang 110 pesos ang presyo ng puting asukal. Bumaba na ito ng nasa 4 hanggang 5 piso kung ikukumpara sa mga nagdaang buwan. Nasa 79 to 95 pesos naman ang kada kilo ng washed, habang nasa 75 to 95 pesos ang brown sugar. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo. Tiniyak ng Department of Science and Technology o DOST na walang sensitibong personal na impormasyong nakompromiso sa nangyaring data leak sa One Expert Portal. Kasunod ito ng nangyaring data breach sa Philippine Statistics Authority at Philippine Health Insurance Corporation. Ang detalye ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba yung nilalaman nitong One Expert Portal ng DOST? Aga, isang web-based nationwide pool ng science and technology experts, yung One Expert Portal ng Department of Science and Technology o DOST. Layon kasi nitong i-improve yung access sa experts at technologies na mga naninirahan sa labas ng major urban centers kung saan located ang karamihan ng research at technical institutions.
Pero hindi naman accessible sa portal yung listahan ng mga kliyente at saka user. Sa isang pahayag, binanggit ng DOST na nagkaroon ng data leak incident sa One Expert portal noon pang August 31, 2023 na iniulat ng Philippine National Computer Emergency Response System. Nakapagsagawa na ng investigasyon kaugnay nito at natukoy na posibleng isang compromised account ang ginamit upang ma-i-access ang site. Subalit nitong October 8, 2023, may ilang datos na kahalintulad ng nasa One Expert portal ang naipost sa Facebook. Naglalaman ito ng listahan ng mga pangalan ng technical experts, email addresses at users kasama ang kanilang email addresses. Pagtitiyak naman ng DOST na isagawa na ang karampatang aksyon upang tugunan ang insidente at nagdagdag na rin ng security measures. Wala ring sensitibong personal information na nakompromiso. Patuloy namang nagpapatupad ng mga hakbang ang DOST upang mapalakas nito ang seguridad ng information systems ng kagawaran. Nangyari ang insidente kasunod ng data breach incident sa PhilHealth, gayon din sa Philippine Statistics Authority. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licos. May bago manong scheme ngayon na ginagawa ang ilan sa Bureau of Immigration o BI agents kung saan nakakapaglabas-masok sa bansa ang mga blacklisted foreigner. At para sa detalye, alamin natin yan kay Dante Amento live. Dante, ano itong sinasabing bagong scheme ng immigration agents? Rimulya, ang isang dayuhan, Ella, isang blacklisted na dayuhan. Ibig sabihin nito ay hindi na siya pinapayagang pumasok ng Pilipinas, no? Pero kung siya ay nagbayad ng 150,000 pesos sa mga agent ng Bureau of Immigration o BI, sila ay makakapasok at makakalabas ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng sinasabing ang escort fee ng 150,000 pesos ay pinapayagan umano o napapayagan ang mga blacklisted na dayuhan na pumapasok sa Pilipinas. Ito ang bago umanong pinagkakakitaan ng mga agent ng Bureau of Immigration o BI na tinawag ni Rimulya na escort fee. Maaring parehong mga tao din umano ang gumagawa nito, illegal na gawain sa mga nakaraang panahon. Ang isang blacklisted kasi, Ella, ay hindi na pinapayagan sa Pilipinas na pumasok muli dahil maaring ito ay gumawa ng isang mabigat na paglabag. May info kami na sa blacklisted persons na nakaka-travel out or in, 150,000 pesos na ang presyo ng isang escort service sa blacklisted persons. And you have to look at the structure again on how it happens. So yun ang pinag-aaralan namin ulit. At we will be pursuing a movement of people again within immigration and reorganize many of the things there. Ayon kay Rimulya, nakipagpulong na siya sa mga opisyal ng immigration hinggil sa bagong korupsyon na ito at kanila na rin iniimbestigahan. Ela, inihalintulad nga ni Rimulya itong scheme na ito dito sa mga nauna ng scheme, itong Pastilla scheme kung saan maaring makapasok yung mga dayuhan na walang kaukulang dokumento dito sa Pilipinas basta sila ay nagbabayad ng kaukulang halaga sa mga napaulat na mayroong mga 10,000, 15,000 itong Pastilla sa scheme. Medyo malaki-laking halaga ito ngayon, itong sinasabing escort fee dahil nga umaabot ito ng 150,000 Ella. At isa sa nakikita ngayon ng DOJ na paraan, Ella, para marisolve itong issue na ito ay magkaroon ng reshuffling o ilipat itong mga tauhan ng Bureau of Immigration sa iba't ibang mga lugar. Yan naman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na magduda sa mga nag-aalok ng sobrang laking tutubuin sa mga umano'y investment. Sa Quezon City, patuloy na lumulutang ang mga biktima ng umano'y scammer na nahuli ng pulisya. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Nakumbinsi ang retiradong guro na si Ramon Pajariliaga ng Cabanatuan City na mag-invest sa alok na crypto trading dahil na isasauli naman daw ang kapital at tubo nung una. Isa pa ay mga kapwa guro din ang nag-iengganyo sa kanya
at kilala daw nila ang nag-alok sa investment. Isoli naman yung principal ng una. Nung makita ko na isosoli po yung mga principal at mga interest, nainganyo ko na inayanda ako. Pero nang umabot na sa 685,000 ang nailalagak niya sa investment, wala na daw bumalik sa kanya. Nung iningan nyo uli ako ng 100,000, sabi niya sa crypto currency. 35% sabi niya sa akin. Nainganyo naman ako. Hanggang sinabot ng 685 ang in-issue ng cheque sa akin. Ayun, di na nabuo niya ako binayaran. Si alias Orly na dating kasamahan sa trabaho ng suspect, travel agency naman daw ang pinag-inganyo sa kanila para mag-invest. Umabot sa 4.2 million pesos ang nakuhang pera sa kanila. Naengganyo naman sila sa malaking tubong inalok nito. Naglalaro siya ng 15, 18, 20 hanggang umaabot siya ng 27%. Depende sa dami o laki ng perang i-invest. So umabot kami ng 4.2 million. May mga kontrata pa daw silang pinirmahan, kaya kumbinsidong sila sa pag-i-invest. Pero August 2021, hindi na nakakapagbigay ang suspect at nagsimula ng magsitalbugan ang mga tseke na ini-issue nito. Ilan lamang sila sa mga complainant na nabiktima ng umano'y pang-i-scam ni Christian Cunanan. Depensa naman ng suspect, dahil bumagsak daw ang ekonomiya dahil sa pandemya, bumagsak din daw ang trading kaya siya nalugi. Nakita ko kasing opportunity sa trading, lalo na sa pagmaganda, pagka nasa bull run, yung market, yung economy, it's a good business, it's good for trade, lalo na pag malaki yung trading. Nagkataon na tayo ay nasa bear tayo ngayon, as in bear talaga. Sobrang hina, tapos nagsasarahan pa yung ibang broker. So tinamaan po talaga doon. Itinanggi din nito na aabot sa 30% ang kanyang ipinangako sa mga biktima at mga kakilala lang daw niya ang talagang alam niyang mga katransaksyon. Pero nang hikayat daw ng iba ang mga ito. Kahapon may ilang grupo pa na nagtungo sa Police Station 8 sa Quezon City na umano'y nabiktima din ng suspect. Ayon sa PNP, maaaring tumaas pa sa mahigit 100 milyong piso ang sinasabing na-scam ng suspect dahil marami pang dumarating na complainant. Ang mga biktima ay galing sa Metro Manila, Cavite, Cebu, Nueva Ecija at maging sa ibang bansa. Ang pinakamalaking nakuha daw ay aabot sa 40 million at 50 million. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng suspect gaya ng estafa, paglabag sa BP22 o bouncing checks law at RA 8977 o paglabag sa Securities Regulation Code. May panawagan naman ang PNP sa ating mga kababayan para hindi mabiktima ng ganitong panloloko. Nananawagan po tayo sa publiko na marami na pong cases na ganito. Yung mga kailangan po nating suriin mabuti yung mga transaksyon na mga ganito, yung biglaang napakalaki, yung parang napakalaki para bigyan kang interest ng gano'n. Too good to be true, sabi nga nila. Na kailangan na magdalawang isip na po kayo kung ganun po talaga yung kita. At saka matuto na po tayo sa mga nakaraan yun. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na masasampahan ng homicide charges ang gurong nanampal sa 14 anyos na mag-aaral sa Antipolo City. Ito ay matapos lumabas sa autopsiya sa mga labi ng biktima na walang kinalaman ang ginawang pananampal sa pagkasawi ng biktima. Pero maaari pa umano ang panagutin ang guro sa paglabag sa Anti-Child Abuse Law. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Mas mababang kaso na lamang ang maaaring maisampa sa gurong nanampal kay J. Francis Gumikib. Ayon sa pulisya, hindi na pwedeng kasuhan ng homicide ang guro dahil lumabas sa autopsiya at pagsusuri sa mga labi ng bata na walang kinalaman sa pagkamatay nito ang ginawang pananakit ng guro. Kahit sa kasong physical injuries ay posibleng lumusot na rin ang guro. May nangyaring pananampal pero hindi kami pwedeng magsampa ng physical injury kasi wala po tayong medical reports na sasabi na nag-incur nga ng physical injury yung bata.
Bagkus, bababa lang ito sa other forms of neglect, no, other violations na kaakibat sa Republic Act 7610. Sa resulta ng isinagawang autopsy at histopathology exam ng PNP, lumalabas na pumutok na ugat na nagdulot ng pagdurugo mula sa pinakaloob ng utak at pamamaga nito ang ikinasawi ni Gumikib. Isa daw itong rare condition kung saan tinatamaan ang mga nasa edad 1 hanggang 18 taong gulang. Walang symptoms, tapos bigla na lang po. Kasi yung fragile po yung mga ugat na yon, na it can rupture or burst simultaneously or spontaneously. And in other cases naman po, meron pong tension on that particular anomaly doon sa utak. Naiparating na rin sa pamilya ni Gumikib ang resulta ng pagsusuri. Ako pa mismo bilang HEPEC, in-advise po sila, no, na bibigyan namin kayo ng kopya. You could seek second opinion sa mga medical expert para po mas mawala yung agam-agam nyo at mas malinawan po kayo sa findings po ng forensic law. Sa ngayon ay hindi pa makapagdesisyon ang mga magulang ni Gumikib kung hihingi sila ng panibagong otopsiya sa mga labi ng kanilang anak. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Department of Justice na natuklasan nila na may mga kabataan sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte ang ipinaasawa sa mga matatanda. Ayon sa DOJ, maraming sangkot dito bukod kay alias Senyor Aguila. Patuloy na iniimbestigahan ang mga ito dahil sa paglabag sa Anti-Child Marriage Law. Narito ang report ni Dante Amento. 19 na mga batang babae umano ang ipinaasawa sa mga matatanda sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte ng grupo ni J. Renz Kilario alias Senyor Aguila. Ang kanilang edad ay 18 taon pababa. Ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Rimulya, mayroon ding ilang batang kalalakihan na ang partner ay may edad na. Nag-aasawa sila nagbubuhay mag-asawa na wala namang kasal. Yan ang tinatawag na common law. Parang live-in relationship. Pero ito yung mga bata na many of them below 18 na involved in a common law relationship. May mga lalaki rin, may 3 lalaki na minors na with adults naman na babae. Dagdag pa ni Rimulya, hindi lang si Senyor Aguila ang sangkot dito. Ito ngayon ang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad. Kabilang sa mga isinampang reklamo ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinangungunahan ni alias Senyor Aguila ang paglabag sa Anti-Child Marriage Law. Sa ilalim ng bagong batas na ito, 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo ang parusa sa sinumang magbibigay pahintulot na ipaasawa ang mga minor de edad. Kasama ring mapaparusahan ang mga may katungkulan o religious figures na mag-o-officiate sa illegal na kasal. Pero may iba pa umanong paglabag na tinitingnan na pati mga magulang ay damay kung mapapatunayan na kinonsinti nila. Marami ho yan Child and Youth Welfare Code, yan po ang under the civil code natin, sa civil code natin. Yan po yung talagang tinitingnan natin. Tsaka marami, revised penal code, provisions of special laws, na tinitingnan natin kung paano maalagaan itong mga bata. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato sa barangay at SK elections na ipinagbabawal na ang pamimigay ng t-shirt, payong, panyo o iba pang mga bagay na may significant na halaga bilang bahagi ng kanilang pangangampanya. Pinaiiwasan na rin ng COMELEC ang pagsusuot ng mga t-shirt na may mukha ng mga kandidato. Nagbabalik si Dante Amento. Sa inilabas na memorandum ng Commission on Elections o COMELEC noong September 4, 2023, nakapaloob ang mga bagong panuntunan kaugnay sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Kabilang na rito ang pagbabawal sa pamamahagi ng t-shirt, pamaypay, bowlers, sombrero, payong, panyo at iba pa
na may halaga bilang bahagi ng campaign propaganda. Babala ng COMELEC sino mang lalabag dito ay maaaring sampahan ng reklamo at madiskwalipika sa pagtakbo. Paalala ng komisyon, iwasan na ng mga taga-suporta na magsuot ng t-shirt na may mukha ng kandidato. Tandaan niyo po ito, wala makakapigil sa COMELEC na lagi naming ikarga yung obligasyon na yan o responsibilidad na yan sa kandidato. So kung ako po yung supporter, iwasan nyo na lang po magsuot ng ganyan kasi baka yung kandidato nyo pa na minamahal ninyo ang makasuhan po ng Commission on Elections. Ikukonsidera ng COMELEC na bahagi ng vote buying ang pamamahagi ng anumang bagay na may significant na halaga. Nakasaad din sa memorandum ng COMELEC na hindi dapat lumagpas sa 2x3 feet ang sukat ng mga campaign poster. Magsisimula ang campaign period sa October 19 hanggang 28, 2023. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Aabot na sa mahigit 100 mga kandidato para sa barangay at SK election sa lalawigan ng Abra ang nag-withdraw o umatras na sa kanilang kandidatura. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, ano-ano ang pangunahing dahilan bakit nag-withdraw sa BSKE itong mahigit sa 100 kandidato sa Abra? Yes, Ella, magandang tanghali. Ang pangunahing dahilan kung bakit nag-withdraw itong mga kandidato o sa kanilang kandidatura ay dahil may mga natatanggap silang mga banta sa kanilang mga buhay. Ayon kay Commissions on Elections Regional Director Attorney Julius Torres na 44 na guro ang nag-withdraw na magsisilbing Board of Election Inspectors o BEIs para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections habang hindi bababa sa 122 na kandidato para sa iba't ibang posisyon ang voluntaryong nag-withdraw. Sa ngayon, ang lalawigan ng Abra sa kabuuan ay mapayapa maliban sa bayan ng Bukay at ilang ulat sa bayan ng Pilar at banggit na di umano'y may terorismo at pananakot sa mga naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy. Sa ngayon ay nasa yellow category pa rin ang Abra dahil sa matinding tunggalian sa politika. Hindi na natin masabi kasi for the last 2 or 3 weeks sunod-sunod ang pag-withdraw ng mga members ng electoral boards natin, particularly sa munisipyo ng Bukay. So ngayon is I think 52 na ata ang current na bilang ng members ng PNP na magsaserve as members ng electoral boards. That is from I think 26 lang ata last month. So medyo marami-rami yung naidagdag. Pinag-aaralan na rin ng COMELEC kung papalitan ang status sa bayan ng Bukay dahil sa nangyaring insidente nakaraang Lunes, kung saan nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at ilang lalaki na may bitbit na matataas na armas na nagresulta sa pagkasawi ng isang lalaki. Nakipag-usap na rin sila sa Philippine National Police sa pagdaragdag ng hindi bababa sa isang kumpanya ng mga pulis na ide-deploy sa iba't ibang munisipalidad kung saan karamihan sa kanila ay ipapadala sa bayan ng Bukay. So ang gagawin natin is pipila pa natin itong mga vacancies nito galing sa PNP. So although meron din naman yung mga presinto na purong PNP rin naman na magpapatakbo. So lahat na is about 20 sa barangay, sa Abra, 20 yung last na bilang natin na may mga PNP personnel na mag-serve as members ng electoral board. Sa kabuang bilang ng mga gurong umatras sa kanilang tungkulin sa halalan ay 13 mula sa bayan ng Bukay, 14 mula sa munisipalidad ng Pilar na inilagay sa ilalim ng kontrol ng COMELEC noong 2022. 3 sa Lagayan, 6 sa Lagangilang kung saan may matinding tunggalian sa politika, 8 sa kabiserang bayan ng Banggit. Dagdag pa nito na hindi bababa sa 122 na kandidato para sa iba't ibang posisyon na mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ang nag-withdraw ng kanilang Certificate of Candidacy. Ella, sa ngayon ay nakapagsanay na ang nasa 41 pulis para sa Special Election Officers. 33 pa ang kailangang magsanay para dito. Sa kabuuan, nasa 74 na mga pulis ang magsisilbing Special Electoral Board
para sa October 30 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Nasa 80 mga kandidato para sa BSKE sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan ang inisyuhan ng show cause order ng Commission on Elections dahil sa maagang pangangampanya. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang status nitong mga kandidato na inisyuhan ng show cause order ng COMELEC? Magandang tanghali. Sa ngayon ay waiting po sila kung ano magiging desisyon ng COMELEC National Office kung i-dismiss pa o sasampahan sila ng kaso dahil sa nagawa nilang mga paglaba. Ilang araw na lang bago ang eleksyon sa darating na October 30, hindi pa man sumasapit ang araw ng pangampanya na nakaschedule sa October 19 hanggang 28 ay may mga kandidato na lumalabag sa pinatutupad ng COMELEC. Ayon kay Atty. Imelda Panis, ang election officer ng San Jose del Monte, may mga natanggap na sila na report mula sa concerned citizen na nag-post sa mga social media na labagaan niya ito na gawin ng isang kandidato. Yung mga candidates na nagpo-post dun sa kanilang mga Facebook, TikTok, na may mga t-shirts, na mga nakalagay yung mga pangalan, yung mga nag-iikot na dun sa mga may mga tarpaulin na naka-display. So, yun ang nagsisend dyan sa Law Department ng mga pictures, and then the Law Department will issue a show cause order, and then dito kami sa field, within 48 hours, we have to serve the show cause order para yung candidate is magkaroon naman siya ng opportunity to defend himself or herself kung bakit siya mayroong mga ganong pictures. Within 3 days, kailangan sagutin niya yung show cause orders na yun. Sa tulay ng COMELEC Office ng San Jose del Monte, umabot na sa 80 kandidato ang nabigyan ng show cause order. Ilan sa mga ito ay mga na-dismiss na, habang ang iba ay hinihintay pa nila ang resulta kung sasampahan ng mga ito ng kaso ng COMELEC. Solve na namin sila, na-serve na lahat yun. Meron din namang mga order, meron lumabas na mga order of dismissal. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng nabibigyan ng show cause orders, may kaso na. So, based dun sa kanilang answer na sinabmit dun sa Law Department o dun sa task force against premature campaigning namin sa main office, sila po ang nagde-determine whether there's a probable cause para sampahan ng kaso for disqualification yung candidate. Samantala ay bukod sa barangay at Sangguniang Kabataan election, isasabay na rin sa syudad ng San Jose del Monte sa araw ng eleksyon ang plebisito para gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte. Inaasahan naman na makapagboto sa araw ng eleksyon ang nasa 277,915 na registered voters sa syudad. Sa ngayon ay kuskusan na rin ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa plebisito sa San Jose del Monte. At yan mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa inyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Calaca, Batangas pasado alas 8 kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naramdaman rin ang malakas na pagyanig sa ilan pang mga lugar, kabilang na ang Metro Manila. Para sa update, makibalita tayo kay Ari Silvestre live. Aris, may mga naitalabang pinsala ang Batangas PDR-RMO na idinulot yung lindol dyan sa Batangas? Ela, sa Calaca, Batangas, kung saan naitala ang epicenter ng magnitude 5 na lindol kaninang alas 8:24 ng umaga, patuloy pa rin ang isinasagawang assessment ng tauhan ng Engineering Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDR-RMO ng Calaca. Sa ngayon, wala pang inilalabas na damages report ang CDR-RMO matapos ang pagyanig.
Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol. Ibig sabihin may kaugnayan ito sa paggalaw ng faults malapit sa lugar sa Batangas. Wala ring anilang kinalaman ang abnormalidad ng Taal Volcano sa malakas na pagyanig. Ang earthquakes, kapag ito ay kinaklasify na tectonic and kapag kinaklasify na volcanic. Ito again, wala itong nangyari kaninang 8:24 ng umaga ay tectonic po in origin. So ito po ay may kaugnayan sa paggalaw ng mga faults malapit sa lugar ng Batangas. Ella, suspendido na ang pasok ng klase sa lahat ng antas ng paaralan sa buong siyudad ng Calaca. Nagkansela rin ng klase ang ibang paaralan sa lalawigan gaya ng Balayan Senior High School, Lemery, Nasugbu, Malbar, Batangas, all levels public and private. Ela, sa video na ito ni Romela Canimo, makikita ang paglabas ng mga mag-aaral matapos maramdaman ang pagyanig ng lupa. Naramdaman din ang lindol sa iba pang lugar gaya sa Laguna. Sa Santa Rosa Elementary School, naglabas din ang mga mag-aaral matapos maramdaman ang pagyanig. Kansilado na rin ang pasok sa eskwela ng nasabing paaralan ngayong araw. Ela, sa tala ng PHIVOLCS, umabot na sa 5 aftershocks ang kanilang naitala na may intensity 2.4 pababa. Wala ring naiulat na nasaktan o nasugatan dahil sa magnitude 5 na lindol. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Ari Silvestre. Isang panalo na lang ang kailangan ng AFP para tanghaling kampiyon sa kauna-unahang season ng UNTV Volleyball League. Sa Game 1 ng final series kahapon, tinalo ng Lady Gunner ang Senate Lady Defenders sa 3 sunod na set. Narito ang report ni Rina Villamor Camara. Nag-umpisa na ang Game 1 ng finals sa UNTV Volleyball League kung saan tampok ang wala pang talong koponan ng AFP Lady Gunners at Senate Lady Defenders. First set pa lamang, maganda na ang ipinamalas ng dalawang koponan. Ang Senate pinangunahan ni Kat Villegas na gumawa ng 10 puntos, samantalang para sa AFP Lady Gunners, si Joanne Bunag na nagpamalas ng 12 attack points. Ngunit dahil sa mga drop balls na ibinigay ng AFP Lady Gunners sa Senado, sila ang nakakuha ng first set sa 25-17. Sa second set, pinalitan ni Coach Roger Gorayev si Villegas nang ipasok si Grace Palabrica. Mas maraming errors ang naibigay ng Senate team kaya naman natapos din ang set sa 25-17. Pagdating sa third set, idinikit ng Senate ang laban sa tulong nila Sheila Cecilio at Villegas. Naging maganda ang palitan ng bola at mahahabang mga rallies. Ngunit dahil sa coverage errors ng Senate, nakuha pa rin ng AFP ang panalo sa 3 straight sets, 26-24. Sa kabuuan, mas maraming attack points ang pinakawala ng Lady Gunners na umabot sa 46 kumpara sa 28 na ibigay ng Senado. Si Joanne Bunag gumawa ng 19 points para sa Lady Gunners at tinanghal na best player of the game. Abangan ang Game 2 ng final sa darating na linggo, October 15 na gaganapin sa PhilSports Arena alas 4 ng hapon. Bago ang laro, ang inaabangang Goodwill Game kung saan magkakasama ang PNP at DFA kontra sa kupunan ng Judiciary at Ombudsman. Tampok sa Goodwill Game ang mga paborito niyong collegiate players na sina March Pepito, Maine Cruz, Yam Porrio, Alarmi Pesebre, JM Palarca, Barbie Tejada at Tin Bangcola. Dito na rin gaganapin ang awardings para sa tatanghaling Best Import, Best Setter, Best Open Spiker, Seasons MVP at iba pa. Kasama din sa paparangalan ang mga napiling benepisyaryo ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng mga public servants. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 16 na nagsasabi, "Nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!